The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angels of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for a moment. To all the officers present sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-ibati po ninyong inyong mga katabi ng magandang good morning. Sino na po yung nakakumpleto ng 3 araw? Itaas ang kamay. Palakpakan po natin sila. At sa mga hindi po nakakumpleto, palakpakan din po natin sila. Sa lawayan pa rin. Ngayon po, sa ating pong pangatlong araw ng Misa de Gallo, ang highlight po ng araw na ito, walang iba, kundi ang Ama ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, na walang iba kundi si San Jose. Sino po sa inyo rito yung may pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Naman, Father, ano bang tanong naman yan, Father? Ano? Siyempre, yung ilan pangarap na mapagtapos yung kanilang mga anak, mabigyan ng masaganang buhay yung kanilang pamilya. Yung ilan siguro, baka ang pangarap, makapunta sa abroad. Makagana abroad. Wow, kumala ka muna sa Pilipinas. Nakalimutan mo ng konti. Yung ilan naman, baka ang pangarap lang din sa buhay, magkaroon ng sariling bahay. Sariling sasakyan. Pero alam niyo po, isa lang din yung punot-dulo ng lahat ng mga pangarap ng tao. Walang iba kundi yung maging masaya. Sino ba rin din gustong maging malungkot yung pangarap niya? Di ba wala? At saksi, rin ho yung tatay ni Jesus dito sa lupa sa mga pangarap niya para sa sarili niya at para sa bubuhin niyang pamilya. So simple nga lang po yung gusto niyang pangarap, magkaroon ng isang pamilya. Yet before all things happen, no, gumuho yung mga pangarap na ito. Dahil yung babaeng kanyang papakasalan, dinaglaon, nagdadalang tao pala. And in Jewish culture, no, kapag ganun ang nangyari sa babae, nabuntis ng hindi pa kasal, siya hahatulan ng kamatayan. Stoned to death. Kaya ang ninais
ninanais ni San Jose ay mahirap, masakit para sa kanyang mga kasalan. Dahil kung walang nanagot kay Maria, alam na natin yung mangyayari sa kanya. Pero ganun pa man, nagpakita ang anghel ng Diyos sa kanya at sinabi yung plano ni sa kanya. But the immediate action of St. Joseph ay iwan siya. May dalawang N po na gusto ko pong baunin po ninyo ngayon. Ang unang N po ni San Jose ay yung salitang no. Noon ang unang gusto niyang gawin ay hiwalayan ng palihim si Maria. Hindi dahil wala siyang pagmamahal, kundi dahil hindi niya maintindihan yung nangyayari sa kanyang buhay. At sino ba naman sa atin yung hindi ganito, Nepo? Kapag dumating na yung problema, kapag nasira na ang ating mga plano, kapag may biglang nangyaring hindi natin inaasahan, tumitingin tayo sa pintuan ng pag-urong. Kaya ko pa ba? Tama pa ba yung ginagawa ko? Hindi ko na ito gusto. Sa buhay, sa pamilya, sa relasyon, sa bukasyon, sa pananampalataya, lagi tayong nahaharap sa sandaling ito. The temptation to say no and to walk away in front of the problems that we are facing. At nakakalungkot din po na realidad sa panahon po natin ngayon, even in the face of a soldier na parang brusko tignan, matapang tignan, matatag tignan, pero sa loob-loob, meron din pinagdadaanan. And worst case scenario, alam ko po hindi lingid sa inyong kaalaman. Merong mga sundalo na sa sobrang bigat ng problema, winawakasan nila yung kanilang sariling buhay. Tinatakbuhan nila yung problema na kanilang binahan. And it's real. Even St. Joseph experienced these things. Tatakbuhan ko ba o hindi? Yan yung isang pagpipilian natin sa buhay. At yung pangalawang na pagpipilian at pinili na San Jose, walang iba kundi yung nato. Yung pagtango. That silent action of saying yes to the Lord, to His will. Remember, no? Sa buong talako ng Biblia, hindi po nagsalita si San Jose. At sa buong tala ng Biblia, tinabagang yung presensya ni San Jose ay doon sa panimulang taon lamang ng ating Panginoong Yesus. Sa Kalbaryo, sa krus, wala na po siya. Ngunit, anong ginawa ng ating Panginoon? Binigyan niya ng mensahero si San Jose na ang sabi, huwag kang matakot. And that changed everything. That changed everything kapag in the midst of the problem ay makita natin na yung presensya ng Diyos, yung presensya ng bawat isa ay kailangan natin in order for us to face every problem in our life. Tandaan po natin, hindi nangyari kay San Jose yung ganito. Hindi kailanman nalaman ni San Jose ang lahat ng kung anong plano ng Diyos para kay Jesus at para sa Kanya. Kailangan lang niyang malaman na kasama niya ang Diyos amidst the problem, the hardship, the difficulties that he need to pass through, bearing Jesus Christ as His only Son. So ito po yung pagsang-ayon na hindi nakabatay sa paliwanag kundi sa tiwala. Hindi nakabatay sa katiyakan kundi sa presensya. Hindi nakabatay sa ginhawa kundi sa pananampalataya. Kaya ito po yung panghihikayat sa atin ng Diyos sa pangatlong araw ng ating pong Misa de Gallo.
na kung saan amidst that reality na mabigat at tila bagang nag-uudyok sa atin upang layuan, iwan, takasan yung mga problema, hinihiling niya para sa atin na huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot dahil nandyan kasama natin ang Diyos. Nandyan inyong presensya ng bawat isa at sana maging available ang lahat upang tumulong din yung iba kapag tumatawag at nangangailangan na sila. Kaya sana patuloy tayong mangarap, hindi lang po para sa ating sarili, kundi mangarap din po tayo na sa bawat isa, masumpungan niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Lalo tigit sa lahat sa ating pong kanya-kanyang pamilya. Remember, bakit napaparewaran yung mga tao ngayon? Dahil kulang sila sa paglapit sa Diyos. Kulang sila sa pagdarasal. Kulang sila sa pagsisimba. Kulang sila sa presensya at pagmamahal ng Diyos na hinahanap nila sa kung anumang bagay dito sa mundo. Tignan niyo po yung mga kabataan po ngayon. Anong pumupuno po sa kanila? Mga kalaro. Kalaro saan? Doon sa virtual world. Mga bata ngayon, malimit na lang talagang makipaglaro sa iba. Ang hinahanap nilang mundo ay yung madaling mundo na makikita nila sa cellphone nila. Anong hinahanap ng iba ngayon sa opisina? Kanya-kanya. Basta okay yung ginagawa ko, wala na akong pakialam sa iba. Basta ang importante para sa akin, makaangat ako kahit matapakan ko naman yung iba. And that is a no-no in life. Mangarap ka para sa isang komunidad na mas maayos. Hindi lang yung pangarap natin para sa ating sarili, but for the better world, for the better country, for the better office, for the better family that you're dreaming of. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka sa katotohanan kung saan kailangan mo ng tulong. Gumising ka sa katotohanan na hindi lahat nasusolusyonan sa pagtakbo at pagtakas. Gumising ka dahil ang solusyon ay ang presensya ng Diyos, ang presensya ng iyong kapwa, at higit sa lahat, yung pagtitiwala din sa iyong sarili. You can do it. Kaya natin yan. With God's grace, with the help of one another. Dream big. Dream like Saint Joseph. Wherein God will say, do not be afraid. I am with you. I love you. And I will accompany you. Amen. Please stand.